Isang magandang araw po muli mga kababayan, at ako po ay bumabati po sa inyo sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo, at sa mga kapatid na nakikinig po. Salamat po mga kapatid, at sana po hindi po kayo magsawa at sana wag niyo na po kalimutang mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting channel. At muli po, meron po akong paririnig sa inyo dito po kay Sangkay Janjan. At inyo pong pakinggan ito pong interview ni Katunying dito po sa isa sa mga Pilipino na mayaman dito po sa ating bansa, patungkol po sa ating pong Pangulong Bongbong Marcos, kung gaano siya kagaling na mamuno dito sa ating bansa. Pakinggan nyo po. Tungkol po kay Pangulong Bongbong Marcos. At first time yung makakarinig mga sangkay sa isang taong mayaman na bumilib kay Bongbong Marcos. Ito, nakakagulat ng mga sangkay. Pakinggan nyo po yung kanyang mga revelasyon. Yung mga sinasabi nila nag-aalisan na rito, ito yung mga nasa mga sugalan siguro, mga pogo, mga illegal funds, siguro nagtatakbuhan na yun, kasi hinuhuli na ng gobyerno eh. Pero yung mga legal na pera, mga legal na negosyante, lahat nandito. Tingnan mo yung Shumart. Grabe ang investment ng Shumart sa Pilipinas. Okay. Regarding po sa investment sa ating bansa, para po sa inyong kaalaman, yung foreign direct investment sa Pilipinas, lumalawak. Lumalaki ng lumalaki. Kasi mga sangkay, bagamat hinarang po yan, yung economic charter change, sinarang po ng Senado. At siniraan po ni PRRD, mga sangkay, gumawa pa rin po si PBBM ng pamamaraan para yung mga dayuhang negosyante, maingganyo pa rin na mag-invest sa ating bansa. That's why ang Pilipinas ngayon ay matatawag na developing country. Okay? Payaman po ang Pilipinas ngayon, mga sangkay. At eto, mismo ang mayamang tao sa ating bansa nagsasalita tungkol dyan. Ano pa lang yan? Level 1. Pakinggan nyo pa ang kanyang ibang sasabihin. Kita mo, Henry C. family. Kita mo, di ba? Yung lahat ng Filipino family, grabe ang investment sa Pilipinas. Kaya, ako sa tingin ko, after 2020, si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Nako, eto na After the 2028, si BBM ay mamimiss ng mga Pilipino. Bakit, mga sangkay? Alam nyo, hindi po ito napapansin ng marami, pero ang laki po ng iniayos ng ating bansa for the first time. Tingnan nyo po yung bigas, gaano nakamura ngayon. Maliban pa po yan sa 20 pesos, okay? Maliban pa po yan sa 20 pesos. Nagpatayo din po si PBBM ng mga hospital sa iba't ibang panig ng ating bansa. Yung agriculture, inayos ni PBBM. Mayroon na po ngayon mga rice processing. Yun pong ginagawa ng ating presidente na yan. Hindi naman po gaano na-highlight po yan sa mga mainstream media, Pero yan po totoo na nangyayari talaga, na yung ating Pangulo ay marami po talaga siyang mga ginagawa, at hindi siya yung natutulog lang na sinasabi ng iba na walang ginagawa. Ang presidente po natin, sa akin lang naman po na pananaw at nakikita, talagang marami siyang proyekto, at nakikita naman po natin sa panahon natin na talagang siya lamang po ang nakagawa ng bagay na ito, na napababa po niya ang bigas dito po sa ating bansa, dahil po sa kanyang talino. At kaya nga po siya aking ibinoto, dahil nga po sa lahat ng nagpipresidente noong panahon na yon, siya lamang po yung nagdidetalye ng malinaw, yung maliwanag ko ano yung gagawin niya, lalo na sa agrikultura. Talagang malinaw po niya yung sinasabi kung ano yung kanyang gagawin. Ayun. At unti-unti nga po sa kanyang pangatlong taon ay unti-unti nang naisasakatuparan yung kanyang pangarap. Tuloy po natin. Bayad. Ngayon, ang nangyayari, si BBM po ang nagbabayad. Pero ito ang matinding revelasyon. Bakit mamimiss ng mga Pilipino si PBBM? Ganun? The only Filipino president na hindi nagpaduro sa mga dayuang gusto mang-agot ng lupa natin. You see? Kita nyo ang ginawa.
Tama po yun, ano po, talagang ang ating Pangulong BBM lang ang talagang tumindig na talagang nilabanan niya itong kakapalan ng mukha ng itong mga ano to, mga Chinese na to, ano po, na mga pangunguna po ni Xi Jinping. Talagang ano, grabe ang kasakiman, ano po. Talagang kahit kay layo-layo na nila inaakin pa itong ating karagatan. At hindi talaga yan. Tuloy natin. Ni PBBM, malaking impact to mga sangkay sa international. Si BBM nanindigan. Ang West Philippine Sea ay atin. Hindi po pwedeng maagaw yan ng iba. Kagaya po yan yung ang ginagawa niya ngayon mga sangkay ay kagaya ng ginawa ng kanyang tatay noon. Binantayan ang buong West Philippine Sea. Alam niyo yung sinasabi ni BBM? Hindi niya hahayaang may makuha pang ibang lupain sa ating bansa ng mga dayuhan. At sa tingin nyo ba mga sangkay, nagpapa-under si PBBM sa US? Porke tropa sila ng US? Hindi po. Panahon ni Ferdinand E. Marcos, tropa rin po sila ng US. Pero hindi po nagpa-under si Ferdinand E. Marcos. Same sa ginagawa po ngayon ni PBBM. Opo. Yan. Hindi naman kayo nagpapalakas kay BBM yan. Hindi ko na kailangan magpalakas, diba? Retired na ako eh. Baka hindi niyo napansin, nag-retire ako 2 months ago. Officially, Opo. Hindi na po, kumbaga sa aking pananaw, hindi naman po talaga na magpapasip-sip pa yan dahil nga siyempre isa sa pinakamayamang tao yan at unang-una matanda na siya, ano po. Ayun ang aking pong nakikita po dyan. ay inabot ko na sa susunod na management yung pagpatakbo ng kumpanya. Of course, tatapusin ko itong mga sinimulan ko, paglilinis ng ilog, Opo. yung mga tinatapos kong karsada. Sila rin yung ano ngayon mga sangkay. Sa maraming project na yun ng pamahalaan, ang katuwang ng gobyerno natin ay sila Ramon Ang. Yung San Miguel mga sangkay. Kikita po natin yung Skyway. Kita po natin yung paglilinis sa Ilog Pasig. Sila po yan mga sangkay. At ang pagkakaalam ko rin yung pagsasaayos sa airport mga sangkay, sila din po kasi ginagawa po nila ngayong moderno. Sila po yung katuwang ng ating pamahalaan ngayon mga sangkay. Kaya't marami po itong alam tungkol kay PBBM. At ito po yung malaking pasabog niya. Pero para sabihin yung after 2028, mamimiss nila si Presidente Marcos eh. First time ako nakarinig ng isang katulad niya na nagsalita ng gano'n. Bakit? Bakit mga sangkay? Ito. Kasi alam niyo, ako naman, di ko naman kailangan magsip-sip kahit kanino eh, di ba? Because for many years, makikita mo, yung leader, hindi naman talaga bumababa sa detalye. Tingnan nyo ha. Yan po yung revelasyon niya. Patunay na ang presidente natin, mga sangkay, matalino. Brilliant, kagaya ng kanyang tatay. First time mga sangkay na nangyari daw. Kasi ang presidente, okay? Karamihan sa naging presidente sa ating bansa, o lahat po na naging presidente sa Pilipinas, hindi na naman daw po bumababa sa detalye. Hindi nagtatanong sa detalye, mga sangkay, ng bawat project. Pero dahil matalino ang ating presidente ngayon, brilliant, kagaya ng kanyang ama, itong kanyang pasabog. Hindi nagtatanong ng detalya. Ano, hindi na, paano mo gagawin yung airport? Paano mo yung mga detalya. Very seldom you can see that. Pero itong si BBM, Ayan na, masipag eh. masipag. Tsaka iniintindi niya yung mga detalye. Can you imagine, pinatawag pa ako para makausap yung mga detalye, i-present ko rin sa kanya yung mga timeline, o ano-ano. You see? Ganyan po ka-brilliant ang ating presidente. Inaalam niya yung bawat detalye ng mga proyekto. Hindi po siya yung tipong thumbs up lang ng thumbs up. Di ba? Last administration, mga sangkay, si Tate Digong, marami naman pong project. Okay? Marami pong project. Totoo yun. Hindi po natin dinidiscredit yan, mga sangkay. Ang problema, hindi alam ni PRRD yung mga proyekto kung gaano katitibay, mga sangkay, at ano ba ang status talaga. Kung kaya't may mga project po si PRRD na dapat magawa sa panahon ni PBBM, hindi po natuloy. Bakit? May problema. May problema sa detalye, budget, mga sangkay, rights of way, marami pa pong iba. Kaya inayos si PBBM. Kumbaga, bumalik po sa basic. Tika lang, tingnan ulit natin. At nagtoko naman itong project na ito. Ayusin na muna natin yan.
Ito yung tinutukoy ni Ramon Ang, na yung mga proyekto nila, mga sangkay, hindi po basta-basta na ipapatayo lang hanggat hindi alam ng Pangulo natin kung anong detalye. Sa madaling sabi, matalino ang ating Pangulo. Kaya nga mga sangkay, ang pagbaba ng presyo ng bigas, ito isa lang sa halimbawa, hindi po ganun kadali yan. First time po nangyari ng presidente ng Pilipinas, nagawa po niyang hatakin yung presyo ng bigas pababa. Hindi pa po natin pinag-uusapan yung 20 pesos. Ngayon, pumunta ka sa palengke, magkano yung bigas? Makikita niyo po noon, dati mga sangkay, 60 plus, up to 70 pesos. Pero ngayon, makikita niyo magkano? 30 pesos mahigit, 40 pesos mahigit, pinakamataas na po yung 50. Sobrang baba po ng presyo ng bigas. Tapos mayroon pa po siya mga aktibidad, mga programa, kagaya po ng Kadiwa, at yung tig 20 pesos na bigas. Na pansamantala, inihinto po muna dahil hiniling po ng COMELEC dahil baka daw magamit ng mga politikong ito, mga sangkay. Di ba? Ganyan po katalino ang presidente natin. Sinasabi ko nga sa inyo, ngayon ko lang lalong na-realize na maswerte ang bansa natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo po yung ekonomiya natin, mga sangkay. Mayroon man ups and down, pero nanatili po sa tatag ang ekonomiya natin. Bakit matalino ang presidente natin? Ang dami pong gusto mag-invest sa ating bansa. Matalino ang presidente natin eh. Alam kung paano magpatakbo sa Pilipinas. Kaya nga kung pwede lang, extend PBBM 2028, di ba? Kasi sabi nga po ni Ramon Ang, mamimiss po natin si PBBM. I think very seldom you can experience that. Eh ako naman nagsasabi lang ng totoo kasi Oo, di ba? sabi nga retired na ako eh. Hindi ko na kailangan mambola. Hindi ko Correct. na kailangan magsipsip. Wala naman ako makukuha sa sipsip dahil retired na ako eh. Yan, ang pasabog ni Ramon Ang. Presidente kasi talaga natin matalino eh. Alam niyo, hindi po yan magsisipsip. Diyos mio marimar, yan nga po yung kinakapitan ng gobyerno para matuloy yung iba pang mga project. Di ba? Ngayon, ano masasabi niyo? Ano? Yan po mga kababayan, ano po ang ating masasabi po dyan, ano po, sa ating pong Pangulo, kung gaano siya talagang, siyempre ang nagpapatunay po niyan, yung tao matalino rin, ano po, sa negosyo. At kanyang nakikita yung galing ng ating Pangulo. Kaya hindi ko naman sinasabi na ako makabombong o maka-Duterte, no? Ang akin lamang po ay pinakikita ko lang po sa inyo yung nagagawa at ginagawa ng atin pong Pangulo. At bahala na po kayo kung ano po ang magiging mag-comment na lamang po kayo. At muli po, salamat po sa inyong pakikinig. At sana sa akin pong munting channel kayo po ay mag-like, mag-subscribe at i-share nyo na rin po, ano po, para na rin po dito po sa ating channel. At salamat pong muli sa inyo pong pakikinig. At muli po, huwag po nating kalilimutan na tayo magpasalamat sa Diyos na lumalang. Bye po.